kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kung diring-diri ka na sa madudumi at salaulang lugar sa Pilipinas, ay kulang pa pala ito pagdating sa ilang lugar sa bansang India. Hindi mo kakayanin kung may pagkasosyal ka ang ilang mga tanawin sa ilang lugar sa India dahil sa baka bumaliktad ang iyong sikmura sa hindi kaaya-ayang mga tanawin kahit pa sa mismong paghawak ng kanilang mga pagkain. Pero ang mga ito ay wala pa pala sa kalingkingan ng mas malalapang sitwasyon ng isa ring bansang matatagpuan sa Asya. Ito ay ang bansang Bangladesh, ikawalo sa pinakamataong bansa sa buong mundo. Hindi uso ang batas trapiko sa bansang ito. Ang mga traffic lights dito ay parang isa lang palamuti sa kanilang mga kalsada. Wala silang pakialam gaano man kalakas ang buga ng usok ng kanilang mga lumang-lumang mga sasakyan. Sa tindi ng lakas ng mga busina ng kanilang mga sasakyan sa syudad at sa dami ng tao ay normal lang sa kanilang mga Bangladeshi ang permanenteng may masiraan ng pandinig. Sa tindi ng usok na lumalabas sa mga tambotso ng mga sasakyan at sa mismong polusyon nila sa lugar, ay kapit na kapit ang mga ito sa mga pagkain na tinitinda sa syudad, pati na rin mismo sa mga karne ng isda, baka at kung ano-ano pa na sa mga tabing kalsada lang nila nililinis at binibenta. Mga ilog na hindi na gumagalaw ang tubig dahil sa dami ng mga basura na hindi na kinukolekta. Ayon sa ilang mga turistang nakapunta ng Bangladesh, ramdam mo raw talaga ang tila parang may buhangin kang nalalanghap sa tuwing humihinga ka dahil sa tindi ng polusyon. Kaya para ligtas ka habang namamasyal ay mas mabuting magsuot ka ng mask. Ang Bangladesh ang pangalawa sa pinakamalaking producer ng textile products sa buong mundo, pero ang mga kemikal na kanilang ginagamit sa paggawa ng kanilang mga produkto ay basta-basta na lang nilang tinatapon sa mga ilog na hindi na dumadaan sa anumang proseso ng filtering. Kaya lahat ng mga toxic nito ay diretso naman sa kanilang mga ilog. Hindi strikto ang kanilang pamahalaan sa mga taong nagkakalat ng mga basura. Kahit saan ka man lumingon ay palagi kang may makikitang mga kalat ng basura. Samot-saring basura ang nakakalat sa mga kalsada na kung hindi ka sanay dito ay siguradong maduduwal ka sa iba't ibang napupulok na amoy na nagmumula sa iba't ibang uri ng basurang itinapon. Tulad sa India, ay normal lang din ang kamayin nila ang pagkain na kanilang inihahanda. Isa pa sa mga dapat mong isaalang-alang kapag magbakasyon ka sa Bangladesh ay ang mga delikadong uri ng transportasyon nila.
Maliban sa karag-karag ng mga sasakyang pampubliko na ginagamit nila, ang mas delikado pa ay ang kawalang pakialam ng mga drivers sa mga tumatawid na mga tao at maliliit na mga sasakyan kagaya ng mga motorsiklo at mga bisikleta. Kung hindi naman buo ang loob mo ay huwag mo nang subukan pang sumakay ng train dahil sa mas masikip pa ito kung ikukumpara sa mga isdang isiniksik sa loob ng lata ng sardinas. Bawat bansa ay may kanya-kanyang negatibong tanawin, hindi lang sa Bangladesh kundi pati na rin mismo sa mga mayayamang bansa na hindi natin lubos maisip na meron din palang mga hindi kaaya-ayang mga lugar sa kanila. Pero sa ngayon ay ang Bangladesh ang siyang may maraming negatibong nasasabi ang mga nakakapunta rito na nasusuportahan naman ng resibo ng kanilang mga kuha sa video. Ikaw, gusto mo bang masubukang ma-eksperyensya kung anong meron sa Bangladesh? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.